We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Talaga may excitement ako, Ate Maru, tuwing Sabado pa nagkakasama tayo. We truly can do it at nawa kuha din ng mga manunood, tagapakinig natin, yung galak natin na pagkakasama natin ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon natin, makakayanan natin because we can do it. Gustong-gusto ko yung pinangalan mo sa ating programa. Kala nila, magdudueto tayo. Pero process behind that, kakayanin natin sa Panginoon. Amen. Ate, you look so refreshed. You look so relaxed. Nako. Pagkakabalik mo galing Pilipinas, ha? Oo. Kasi napakaganda pala to be away sometimes from the place that you have been living. Before this visit, kailan ka huling nasa Pilipinas, Ate Maru? Before I the think 2025 that was visit. about 2024. Ah, talaga naman, Ay, ha? no. After COVID. After COVID. Oo. So, taon na rin ang COVID time na binibilang. yun. Siguro mga almost 3 years na. Wow. Kaya ang ganda. And Siyempre. I just thank the Lord na for giving me the privilege to be able to go and then visit my family, and then at the same time God provided alam mo, ang mahal ng ticket eh. I'm sure. Pero binigay ng Panginoon. April 12, yung program natin, pinag-usapan natin mga kaibigan mo, how you were able to share with them your life at nakita nila yung ginagawa ng Panginoon sa iyong buhay. Last Saturday, pinag-usapan natin yung kung paano ang Cepeda clan sa family ni Kuya Erasmus ay galanting pinahintulutan ng isang church na mabili yung inyong property, pagpalain kayo ng Panginoon. Bago natin iwan yung paksang yun, Ate Maru, we'll mention a few churches. Malabon Community Church because I pastor that church. Sambahan sa Nayon sa Valenzuela. Bukawi Baptist Church. Meron pang isang church dito sa bahagi ng Lukban, Quezon. Maging ang Pasig Bethel Temple. Alam mo yung mga churches na yan nagsimula years and years ago, shortly after WW2, na ang mga lupa nito ay binigay ng mga Christians sa mga churches na ito. Struggling sila noon. Isipin mo, after World War II, walang pera ang tao noon. Pero alam mo, binigay nila ang kanilang mga properties na ito. Halos, hindi ko sabihin palugi, halos pabigay na. Pero alam mo, nakita ko, bawat isa sa mga pamilyang yun na nagkaloob, mga pinagpala ng Panginoon, yung lahing yun, yung sumunod na lahi, at mga sumusunod na lahi. Kaya gusto kong bigyan kayo ng encouragement na ang Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon ay isa sa inyo, Ate Maru. Salamat sa inyo pagkaktaan loob. Ngayon, excited din ako dahil sa nung nagkukwentuhan tayo ng isang linggo, may nabanggit ka sa akin na isang kabataan na na-meet mo na mayroong wow, what a powerful story. Toto ang pangalan niya. Tell us something about Toto, Ate. Itong isang very special itong batang ito sa aking buhay. Nung nag-meet kami, there was a time na nagkwento ako sa kanya tungkol naman sa part of people who have died already. No? Okay. Suppose pag na-experience niya na naging malungkot siya. Sobra ang lungkot daw sa kanyang buhay. At namimiss niya daw yung mga tao na naging close sa kanya. Especially ang kanyang tatay. Na mahal siya talaga ng tatay niya. So, yun ang naikwento niya. But because mayroon silang konting negosyo, okay. Ito ay na turnover sa kanya ang negosyong ito. So hinawakan niya. It so happened na nagkaroon siya ng isang relationship sa isang babae Okay. na
na in love siya. Mm. Akala niya, yun na yun ang mapapangasawa niya talaga. Mhm. So he really spent a lot of his time, effort, and money also, Pananligaw kasi isang lalaki, talaga namang magastos yata, di ba? Oo nga naman. Kain So, dito, kain doon. nagamit niya yung pera ng papa niya sa Correct. Mm-mm. oh. Oo, pera ng papa niya. ah, na, yung guilt na nandun na ang tagal-tagal na pala sa kanyang Isip. ulo, sa kanyang isip. So, hindi niya malaman kung papaano niya daw sasabihin sa mga kapatid niya, sa mama niya. So, nag-ano siya sa akin, nag-confide siya na ganon nga ang nangyari, papaano. Ayoko ma-hurt ang aking family members, no? Paano ko sasabihin? So, ang advice ko sa kanya, sabi ko, kasi kasalanan yan. Kasalanan yan, so kailangan i-confess mo yan. Mm. Maintindihan ka, and then just be prepared kung ano ang kanilang maging reaction Mhm. sa iyong confession na yon. Kasi there will be bad reactions or good reactions or mas maintindihan ka na reaction. You just got to be prepared for that. But Mhm. because of, siguro sabi niya sa akin, napakalalim kasi ng guilt ng sin daw niya. So sabi ko, well, sabi ko, I will pray for you. I'll pray for you. Amen. So I prayed na paintindihin ng Panginoon sa kanya kung anong dapat niyang gawin kasi disturb na siya eh. So, sabi ko, pray lang tayo. So, nag-pray din siya. Mm. Nag-pray din siya. Kasi, nakakilala din siya sa Panginoon eh. Amen. Nakakilala din siya sa Panginoon. So, nag-pray siya kasama ko. But then, sometimes, it's different when you try to yung attack the problem physically and in your own way. Akala mo, Mhm. kaya mo na. Pero at the Mm. back, this is a spiritual problem. Mhm. Kasi guilt at saka iniistorbo talaga yung kanyang utak. Ganon. So, pray lang ng pray lang ng pray. Now, there was a time na talagang sinabi niya, hindi niya na kaya. Sabi niya, Mm. uwi na lang ako. Sabi niya ganun. Uwi daw siya sa bahay nila. Sabi ko, sige, but I would still be praying for you. Sabi ko sa kanya, pagpipray pa rin kita. Mhm. So, sa experience niya yon na nagkaroon siya ng isang encounter na meron daw parang bigla siya namatay Mm. physically. And then, nung namatay siya physically, ang feeling niya, yung parang nilulunod daw siya. Nilulunod ako, Gusto siya patayin, siguro. Nilulunod siya eh. So he was gasping for Breath. kanyang Okay. breath. Oo, anong ganon. So it was a struggle on his part. But then, all of a sudden daw, may dumaan na parang apoy sa kanyang harapan. Pagdaan ng apoy ganon, may nag-catch ng fire. Mm. At ito ay namatay yung fire, ng ano na yun. And then, so happened na he was awakened from that particular attack sa kanya. Okay. Oo. And then, na-hospitalize siya. But then, because of the prayer and gamot at the same time, he was able to recover. And I'm glad to know na siya ngayon ay okay na. And sabi ko lang, Amen. fill your minds with the word of God. Kasi sabi ko, when you pray, you talk to God. But when you read the Bible, God is talking to you through Mhm. His word. So, yun ang ginagawa niya. Sabi niya, ginagawa ko na po yun. Kaya Amen. maraming salamat talaga sa so hanggang ngayon pinagpe-pray ko ang batang ito kasi kawawa naman na
I don't know, basta lumapit siya sa akin. So I had a chance naman din to minister to him. And so eh, alam ko, Kuya Dave, with so many church members that you have encountered, a lot of people that you have encountered, ano bang relationship nito? Physically, mentally, and spiritually? Paano natin na? Yung nangyari kay Toto, Mm-mm. hindi peculiar yan na sa kanya lang nangyari eh. Oo. Iba-iba ang manifestation ng guilt at ng depression sa buhay ng mga tao. Yung iba parang walang anuman, yung iba Mhm. masyado sila naapektuhan. Nagkataon na kay Toto, ang nangyari sa kanya, yung patong-patong na guilt. Isipin mo yung kabuhayan ng papa niya at Mhm. sumakabilang buhay na yung papa niya, yung negosyo, yung lahat ng kinita ay nagamit niya para ba siya nagsugal at tapos natalo lahat eh. Pero ang Ayun. pagkakaiba, Mhm. ito Mhm. nagamit niya sa isang kaugnayan doon sa kanyang girlfriend at inubos lang yung kanyang pondo. At pagkatapos doon, tinakbuhan pala siya. Eh, mabigat talaga yon. Mhm. Para kang Mm. kinuha mo yung pera ng magulang mo, isinugal mo, natalo. Siyempre, magbibigay ito ng matinding guilt sa kanya. Kaya hindi ko siya masisisi, nagkaroon siya ng depression. Kaya Mm. kambal-kambal na yan eh. Pag nagkaroon siya ng depression ngayon, ang pakiramdam nila para sila malalagutan ng hininga, na lumalabas ngayon sa kanilang sarili, may physical manifestations. Kasi konektado lahat yan eh. Nilalang tayo ng Mm. Diyos na tatlong sangkap, body, soul, spirit. Katawan, Mm. isipan, damdamin, at ang espiritu natin. Pag malakas ang isa, nai-inform niya yung dalawa. Pag Okay. mahina yung isa o apektado yung isa, naaapektuhan din niya yung dalawa. Kaya halimbawa, Mhm. yung mga tao may karamdaman sa pisikal, humihina din kumisa ng kanilang damdamin, humihina din ang kanilang pananampalataya. Pero sa kabaliktaran nun, pag malakas ang ating pananampalataya, kahit mahina yung katawan mo, nai-inform niya, nai-encourage siya, kaya lumalakas yung katawan mo, kahit na parang hinang-hina ka na. Pati damdamin mo, lumalakas na rin tuloy. So one influences, encourages, or affects the other na Mhm. sangkap ng ating katawan. Para ko na rin kilala ito si Toto, although I haven't met him, praise the Lord, Mhm. nagkaroon ka ng pagkakataon to minister to Toto, na yung kanyang problema nagsimula in the physical realm, naggastos niya yung pera ng papa niya, tumalab ito ngayon sa kanyang emosyon, sa kanyang isip. Mm. Nawaldas niya yung pera ng papa niya, tapos iniwan siya ng babae. Guess what's going to happen? Apektado pati spirit niya. Kaya Mhm. noong kinukwento mo sa akin na siya ay nagkaroon ng ganitong vision, yung tatlo ngayon apektado na. Kaya humina ang katawan niya, humina ang Mm. isipan niya, Yeah. humina ang kanyang espiritu o yung kanyang pananampalataya. Ganun din, alam mo ba, hindi lang ang nangyayari yun sa mga tao ngayon. Maging sa mga tao sa lumang tipan at sa Biblia, may mga characters na nakaranas ng depression. King David, si Mm. Elijah, si Moses, maging si Apostle Paul at si Apostle Peter. Natatandaan natin si King David na siya tumatakbo palayo kay King Saul. Noong panahong yun na talagang endangered ang buhay niya, ay doon niya napagkilala kung gaano siya kahina. At alam mo ginawa ni Mm. King David, believe ako kay King David eh. Meron siyang paraan na kausapin niya yung sarili niya. Yung Psalm Okay. 103, alam na natin Psalm 103, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Mm. Actually, kausap ni King David ang sarili niya eh. And forget none of His Oh. benefits. David, bless the Lord, O my soul. Huwag mo kakalimutan ang lahat ng kanyang ginawa sa iyo, who forgives your iniquities, who rescues your life from the pit, who heals all of your diseases, who crowns you with loving kindness. Kinakausap niya sarili niya, bless the Lord, O my soul. Kaya Mm. David, bless the Lord. Hindi lang yun ang unang insidente. Maging doon sa mga awit, sinabi rin ni King David sa kanyang sarili, Why art thou cast down, O my soul? At Mm. why art thou disquieted from within me? Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Tapos Mm. ni-recite niya kabutihan ng Panginoon. And I'm so glad, doon sa dulo ng kanya psalm na ito, sinabi niya, Yet I will hope in the Lord. I will hope in the Lord. Ang kanya naging pag-asa ay sa Panginoon. Kaya pagka mayroong mga nangyayari sa atin, kasalanan natin o hindi,
atraso natin o hindi, kagagawa natin o hindi, na nagdadala sa atin ng matinding kapighatian, maaari Mm. nating ibigay ito sa Panginoon. At ang gagawin natin sa ating sarili ay umasa tayo sa Panginoon, and we need to, like what King David did, he encouraged himself. Kanyang pinalakas ang kanyang sarili at kanyang Mhm. kinausap at sinabi, bakit ka nanlulumo? Tumasa ka sa Panginoon. Kaya may mga pagkakataon na wala tayong kausap eh. O wala si pastor, wala si Ate Maru, wala tayong counselor, Mhm. wala tayong kapatid sa tabi natin. Pero maari nating kausapin una ang Panginoon at maari nating kausapin ang ating sarili, if you may, na Mhm. Panginoon, tulungan niyo po ako at tutulungan tayo ng Panginoon. At maari natin kausapin yung ating sarili sa ganitong paraan, ho, na bakit Mm. ka nalulumo? Bakit na hihina ka? Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin na. Mm. Meron pa siyang Mhm. gagawin maganda para sa atin. Alam mo yung iyong pagtutulak sa iyong sarili na yon, tutulungan ka ng Panginoon para mapagtagumpayan yung lahat ng iyong mga problema na sa harapan mo. Huwag mo sabihin sa akin parang napakakatawa-tawang theory ito. Alam niyo, pagka Mm. tayo nagising sa umaga na tinatamad tayo magtrabaho, ano ginagawa natin? We encourage ourselves, oy, bangon na. Lunes na naman, bangon na naman. Dapat tayo kumita. Kaya babangon ka ngayon yan. Ang mabuti sa isang anak ng Diyos, una, naroon ang ating Panginoon. Naroon ang ating Mm. Diyos Ama na tumutulong sa atin sa panahon ng ating depression, sa panahon ng ating kalituhan, sa panahon ng Mhm. ating guilt. Naroon Wow. ang ating Mhm. Panginoon. Mhm. Naroon ang Diwang Banal. Naroon ang Holy Spirit na nangungusap sa atin. Tandaan ninyo, mga tagapakinig, ang tinig ng Panginoon at ang tinig ng laman at ng kaaway ay madaling mapagkilala at madaling i-differentiate. Ang tinig lagi ng kaaway at ng laman ay negatibo. O yan, tapos ka na. Yan, Mm. wala na mangyayari sa'yo. Sabi nga sa Mhm. Batangas, that's it ka na. Yan, that's it ka na. That's it. Tapos ka na. Yan ang tinig ng laman. Oh, ikaw nagkasala. Kahiya-hiya ka na. Hindi ka na kayang patawarin ng Diyos. Pero Mm. alam niyo, ang tinig ng Panginoon, napaka-positibo, napaka-banayad. At ang Diyos ay hindi sumisigaw. Sa kanyang matahimik na paraan, Mm. nangungusap sa atin, tawag natin doon, still small voice, na Voice. anak, Mhm. bakit ka nagkakaganyan? Tutulungan kita. Ano mang kasalanan natin, ito, mga kapatid, sagutin ninyo ko. Meron ho bang Mm. kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon maliban sa pagkakasala sa yung susuppress natin sa Holy Spirit? Meron po ba tayong Mm. ofensa na hindi kayang Mm. patawarin ng Panginoon? Sagot, wala. May Wala. problema po ba na hindi kayo lutasin ng Panginoon? Wala. Wala. May Mhm. puwersa po bang mas malaki pa kaysa sa Panginoon? Wala. Wala. Yaman Mhm. din lang na walang lalaki pa at magiging mas makapangyarihan pa sa ating Panginoon, sa Kanya tayo lumapit. Huwag natin takbuhan ng Diyos. Lumapit tayo Mm. sa Diyos at sa Kanya tayo pakandili. Minsan ay meron kaming pinagpayuhan, Ate Maru, katakataka na para Mm. din si Toto, no? Ito Mm. naman si Aling Nieves at siya naman sabi niya sa amin, ako, Pastor, napakalaki po ng kasalanan ko. Hindi ko nakukwento isa-isa. Napakatindi po. Alam po Mm. ninyo, yung pakasalanan ko po, silaki na ng barko. Sabi namin sa kanya, Kanyebes, ang iyong problema ay sinlaki ng barko, ang pagpapatawad at biyaya ng Diyos ay sinlawak ng dagat na kayang-kayang buhatin yung problema mo. Doon naibsan Amen. siya. Doon naibsan Yeah. siya. Kaya ano Mm. man ang inyong pinagdadaanan sa buhay, tandaan nyo, pangalan ng programa natin, we can do it. We can do all Yep. things through Christ who strengthens us. Yung ating katawan pag nanlulumo, damdamin pag nanghihina, ang ating pananampalataya, ang ating espiritu, pag yan ay parang nagkakaroon ng pagkagapi, lumapit tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Mm. Panginoon ay handang tumulong sa atin. If I could speak with Toto, sabihin ko sa kanya, To, hindi pa tapos ang lahat. Marami pa ang gagawin ng Panginoon para sa iyo. O siyempre, Mm. kinakailangan mo lapitan ng iyong mga kapatid para
to make amends, ayusin yan. At sa tulong ng Mhm. Panginoon, masusuklian lahat yan kung pasusuklian man. At hindi lang yon, higit na mas malaki ang biyaya ng Panginoon na gagawin niya para sa iyo. At may magandang kinabukasan to para sa iyo. Huwag ka mag-alala. At Amen. I'm sure, ate, na i-communicate mo kay To yon sa paraan na only you could do, ate, because I know you. Mhm. Alam nyo, ate Maru ninyo, yan ang ating modern day Tia Deli, na pwede kayo lumapit dyan kay Ate Maru. Ate Maru, may problema po ako. At pagpapayo kay ni Ate Maru. Oh, At praise God. handa Mm. siyang makinig sa inyo. Alam niyo, isa sa mga karakteristiko ng mahusay na tagapayo, mahusay makinig. Ate Maru ninyang husay makinig. Pag may Mhm. problema kayo, pakikinggan kayo niyan. She will never judge you. Ay, amen. She will never Praise God. belittle you. Yan ang isa sa mga classifications at mga qualities ng isang good counselor. Higit sa lahat, ipapag-pray kayo. Mm. Ipapag-pray kayo. At kayo naman na nagbibigay ng payo, mga pastor, mga manggagawa ko, mga kapatid, mga ate sa church, mga kuya sa church. Madalas ang gusto natin we come up with the answers, mga sagot sa mga problema nila. Many times, alam mo, hinihingi ng mga tao, Ate Maru, hindi yung sagot Mm. listening ear. Ang tawag ko doon, ministry of presence. Yung bang nandun Oh. ka para umiyak kasama Mm. nila. Mm. Yung malungkot kasama nila to offer them the listening ear. Yun ang hinahanap ng tao na Yeah. meron akong bahagi na nitong aking problemang ito. At doon tayo Mm-mm. pumapasok. At ang ating Panginoon na pwede natin pagdala nun. Kaya to, kung sakali mo nakikinig ka ngayon, be encouraged. Kayang-kaya ng Panginoon na iyong problema at kaya lutasin ng Panginoon ang lahat ng mga gulo na maaring napasok mo. Ang Panginoon ang siya tutulong sa iyo para makalusot sa mga gusot. At sa mga nakikinig ngayon, wag po kayong bibitaw sa Panginoon. Wag kayong manghihinawa. Ang Panginoon ay Mm. lagi naroon para tulungan kayo. At sa mga nagbibigay naman ng payo, huwag kayong magsasawa makinig, tumulong sa mga may suliranin, idalangin Mm. sila, pakinggan sila sapagkat ang mahalaga ay nagtataasan tayo sa isa't isa at tayo ay Mm. nagtutulungan. Salamat sa Panginoon, ate, sapagkat ginamit ka niya, kahanga-hanga yung dalaw mo sa Pilipinas. Praise Amen. God. Praise God. What a privilege. What a privilege. And then there's just so many opportunities for us to be available in the ministry. Amen. At maraming salamat sa sasabihin ko, nagpagamit ako Amen. sa Panginoon. It's not Hallelujah. it's not me, but Hallelujah. it's the Lord. It's the Amen. Lord. Kaya be available, my dear friends who are listening right now. Manalangin po tayo kung paano tayo gagamitin ng Panginoon to be a blessing to someone. You just don't know when you share a smile to a person that nakita mo lang o kaya binati mo, hindi mo alam yung kaligayahan niya, hindi mo alam kung ano nangyayari sa puso niya, but someone cared, a smile. Oh, wow. Ako, mas gusto ko yung gano'n, ay, kamusta? Amen. Maski hindi ko Amen. kilala. But then, because of that small greetings that we are imparting the love of God sa kanila. Most of all. Maraming salamat, Kuya Dave. Napakaganda po ng sinabi ninyo. And I know na marami po ang nakaka-relate dyan. And sana po nakatulong yon. Kung nakatulong man po ang pinag-uusapan namin dito, sumulat naman kayo sa amin. And then try to give us your thoughts on what we have been discussing. And we would appreciate it. So kami po mga kaibigan, konti na lang ating oras, pero reminder lang ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan dito sa FEBC Radio TV. At napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din napapakinggan tayo sa DXKI 1062 Coronadal South Cotabato tuwing Miyerkules ng hapon alas 5:30. So, muli kami ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong walang sawang pakikinig at samahan kami and pray for us
Kami po ang inyong mga kaibigan sa We Can Do It, Ate Maru Cepeda Javier. At Dave Marcelo po. At nagpapasalamat din tayo sa ating mga producers sa FEBC. Nandiyan si Ate Jo, nandiyan si Kuya Phil, nandiyan si Ate Desa. At napakarami pa natin mga kasama na nasa Correct. likod ng We Can Do It. We know you have choices. Maaari kayong makinig sa ibang himpilan at sa ibang programa. Salamat po sa inyong pakikinig sa palatuntunang ito at sa himpilan ng DZAS. Patuloy kayo pagpalain ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, mga manonood, mga tagapakinig at mga kaibigan. Tandaan natin, Toto, huwag mo kalimutan na pagkasama mo ang Panginoon at mga kapatid, pagkasama natin ang Panginoon, ano man ang ating problema, sabay-sabay tayo, Ate Maru. We can do it! Do it! Woohoo! Praise God. We'll see you again next week, mga kaibigan. We love you. Amen. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.